So yung mga ka-jokeran, sa mga pagpalang araw po para sa atin lahat. At ngayon po ay araw na walang gabi. Alas 5 na po ng hapon, tayo po yung umuwi na galing trabaho. At tiyempo na yung pong tinawagan natin na mag-estimate ng ating third floor, yung gagawing kwarto nila Maddie at ni Riley, ay nandito na, papunta na rito. So sakto naman na pauwi ako. So yun, malalaman natin ngayon kung ano po yung mapag-uusapan namin sa pag-estimate niya ng ating gagawing kwarto ng dalawa. So mga ka-jokeran, sama ka! 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 Tara! Kayo yung kausap ni Ricky? Oo. Sino ho? Ganda nga po, no. Papa-estimate ko lang kung yan ho, yan eh, ha? Tubular lang. Okay lang, naka-vlog kayo. Ano ba maganda dyan? Di ba ano mo dyan, tubular o simento mo, slab? Hindi, yung parang bakal. Yung parang gano'n, no? Yung gano'n gagawin. Yun yung pula. Ano? Ayun yung pula, yung pulang Lugpan? Lugpan din yung dingding. Basic chef. Tubular ba tawag doon? Tubular yung mga bakal, patigas yan. Ayun lang naman. Kaya lang yung, di ba, makita nyo may pael na gano'n. Ilalagpas natin. Ito, direksyon na yun doon, yung mawaway na area na to. Tapos na yun. Hindi ho, yan lang ang bahay ko. Tataas lang, lalagyan ng third floor. Pero mababa lang naman. Ay, third floor ilagay? Oo, mababa lang naman. Yung kumbaga maging kwarto lang ng mga bata. Dito harap, wala nang galawin. Hindi, walang gagalawin dyan. Kumbaga lalagyan lang ng third floor ho. Tapos, yun nga, lalagyan ng third floor. Yung pinaka, di ba, may pael. Kasi naka-usli siya sa akin, nakaganon yung bubong niya. So igagano natin. Papantayan natin doon. Siya naman mag-a-adjust pagka nagpataas siya. Di ba? Papasok ba kayo? Kailangan mo dyan, magbibiga ka dyan. Anong biga? Buusan mo ng paibon dyan bago magtanim ng walang tiba yan pag hindi mo lagyan ng biga. Kumbaga magbubuhos pa. Buhos pa tayo ng biga, kakapitan ng tubular. Kasi pag pinato mo lang dyan, baka may dumaplis. Tsaka ang inaano ko dyan, kuya, walang yan eh. Walang poste. Kailangan magbuhos tayo lang. Patigas lang ng patigas lang na, may mga bakal naman yan eh. Lawin. Meron naman, meron. Ngayon, yun nga, wala siyang poste. Sa baba lang meron eh. Sa baba. Kasi hindi naman ganyan ang plano dyan. Mababa lang talaga yan. Kumbaga pinataas ko lang para at least merong kwarto. Ngayon ang mangyayari, lalagyan nyo ng pinaka... Hindi, kung ano nga maganda. Over na pa tayo rito? Hindi na. Diretso lang ho, diretso lang. Kasi siyempre baka magpataas sila. Hindi na ho, ganyan na lang. Isang diretso lang. Nandito ba dyan? Wala. Dito ko, tira. Ganyan lang ang mga i-perform sa Oo. Kaya pinapa-estimate ko lang kay kuya. Pangalan niya, kuya?
Mon. Kamagkano mo siya? Dala sila Robel? Oo. Pisan. Pisan. Yan si Kuya Mon. Pina-estimate lang natin kung magkano ba magagastos saka kung ano ba magandang gawin. Kasi siyempre hindi naman pa natin alam kung basta tatayo na lang o may kailangan pa ilagay. Tuloy ko kailangan. Siya ba nagtuloy? Oy, kaya nga tinanong ko si Ricky. Sabi ko, sino ba pwedeng tawagan? Tapos sabi niya nga, ito nga si Jess. Ano raw yun? Sabi naman ng ano niya. Nagastos. Panangangalahati. Kasi nga, papasukin niya. Ano, hirap na ako petro. Magtukod na lang tayo sa ano, kung magbabakal din. Basta makikita nyo sa loob. Ha? Ano na? Hindi pa, kaya nga pinapaano ko sa inyo kung magkano magagastos natin. Ano 4. ba ano niyan? Maganda ba? Pakyaw? Ang Pacquiao kasi saka Arawan. araw. Oo. Halos wala naman. Okay ba yun? Kaya ko lang kasi mag-araw kasi minsan siyempre nalilit ako. Ayaw ko Nalilit. naman na nakakahiya naman mapasok ako na. Oo. So arawan ano kayo? Pakyaw kayo? Pacquiao. Ah, Sa tao na sige. una, sa akin yung gamit, yung machine grinder, Oo. ito yung nalalaki na. Materialis na lang sa akin, tsaka saka tawag dito. Yun nga, bayad. Kaya lang yun nga. Gusto ko lang malaman din kung magkano, kung kakayanin ko ba. Hindi, pwede nyo namang sisilipin nyo muna, tapos kukwentahin nyo sa inyo, tapos kukunin ko yung number nyo. Ito sa ilang araw namin yan, Oo. para Tapos bibigay ko sa inyo yung contact number ko para tayo mag-uusap, si Ricky. Mamaya pag papanikin na lang natin, ha. Kinakabahan ako. Ano sabi nyo? Mukhang ilang mga 20 tubular yan. 20 tubular. Gaano kalaki yun? Tapos mga 25 2x2. 2x2. Ilan na? Building rod, saka drum span. Ano yun yung pinaka-dingding? Oo, yung dingding na. Saka yung double bullet, tayo wall. Double wall. Oo. Di ba lalagyan ho rin ng kisame yun? Kasi mainit. Sa kasumi rin, yung metal paring pa. Ngayon, pagka naman, nasabi nyo sa akin yung kabuuan ng ano natin, yung magagastos. Kapag hindi kaya, syempre sabihin ko sa inyo, sige, huwag nyo muna lagyan ng ganito, huwag nyo muna lagyan ng ganyan. Para ima-minus nyo na lang. Iniisip nyo pa. Nangiram lang metro yung kasama. Ano ko dyan, mga kulang-kulang hektar. Kaya na yun. Magkano lang ng tubular, 1 day yung isa, 20 piraso. Tapos sa 100 na yun, kasama na yun sa inyo. Wala rin mo yan, kunti na lang. Hindi, kasama na yung labor nyo. Oo, sabi. Okay. Lahat na ho yun. Nakulangin man, konti na lang. Arnik nyo mga kadyokaran, ha. Yan, si Kuya Mon. Minota ko na yung materialin yan. Tapos, ipresyohan ko na. Sa presyo ko na yun, pagkatuloy na yan. Hindi, minsan kumataas yung materialin. Kaya hindi kami magkakatugba ng presyo.
Na ito kasama niya na may dalang metro, so papanik kami Magkano ron. ba inabot yung Gaylano? 1 million na yun. Ha? Million. Gaylano? May 1 million na yan. Gaylano? 1 million. Pasok muna kami. Dito. Pasok muna kami para makita niya yung loob. Ay, tara. Oo. Tatay ba kita? Ito, nakita nyo na ang bahay namin. Medyo masikip. Masikip as in masikip. Masalimuot. At ayan tayo. Oh, ay, sorry. Masikip. Pero kung ano makakasagabal naman itong mga to, di alisin natin. O wag muna para may tuntungan kayo. Ano, tanggalin na yung mga laman. Yung mga laman lang. Na ito aparador kasi. Parador na yan. No. Isang metro na ito sa kabila, no? Five. Layo ka, sir. Ayaw. Sa pader na tayo. Oo. Tapos ganun, parang nakaganon pa. Tayo maano kita ha. Kasi ito alisin ko rin. So itong mga to kasi kahoy. Bala ko pa ano niyo na rin, isama niyo na rin sa ano. Hindi, ito lang namang ano. Gawin natin to. Ital tubular lang. Parang ganun na rin. Pwede kaya yun. Hindi pwede man i-additional lang na pag huli na lang yan. Sige. Yung ibago lang. Pagsakan nyo muna ng ano, 10, ay 10, 14, 10 2x4. Saka Sino ba bibili nun? i-order nyo lang sa ano, tapos i-deliver nyo. I-order na ko. Tapos Pwede naman kayo na rin. tapos loading rod. Hindi, bigyan mo sa akin ang number mo Para makwenta nyo na ho. para makwenta ko kung anong bilhin sa bahay, doon ko na ipapasa ko sa iyo kung anong bilhin. Sige. So, Kumbaga ayan, nakakita kung- nyo. Ang itaas niyan tay, parang ganito lang din kataas. Pwede. Kasi Pero- yung masyadong Bubukas tayo. Yan. ano ba? Kasi ano, Pwede kahit hindi pala tayo magano na eh. Hindi na tayo maglagay ng giga. Ano na pala yun? Taas pala yan eh. Bawal mga bakal naman. O yan, nagkalalang din na yan. matibay na mga tayo, hindi naman ako babagsak niyan. Bukas na lang tayo sa area na mataas. Tapos, yun pong mga sinasabi ko sa inyong walang mga ano yan, walang poste. Okay lang yan. Kasi magpupus nila ako doon sa patong natin. Natatapos doon sa framing natin. So, ganun. Bibigay ko na lang sa inyo yung number. Kasi yung sa high dito, 3/4 ha, kapal na plywood. Sige ho. Basta kung ano yung maganda. Na makakatipid naman. Kasi ano ko nito, iiwan natin yung yero, huli na order ng yero. Pinakahuli na yun. Aalisin na tong yero natin ito. Iba na. Alisin na yan. Hmm. Kasi nga lang, pag umulan, kailangan may lusak tayo na Ano ho yun? yung trapal na yung sako lang. Saan parang nakatakip Para sa kung amin? Halimbawa, umulan, madali isang kayo natin para hindi Mga ilang araw kaya ang Ito baka abot ng 2,000 tatlo. isang buwan din to no? Kasi mahirap kumilos din. May ano, laman, yung walang laman. Ay, hindi, paalis ko ho.
problema, willing tayo po baga. Oo. Paalis ko ito. Yun yan. Pag-usapan Kung natin alam, yan. nagliliyab na yung ilalim sa taas tayo. Kumbaga sa akin to, yung ma-estimate lang, malaman natin kung makakamagkano ako. Ganun. Nasa 100. Kasi ko sa'yo mamaya yung Sige po, Oo. pagtawag niyo. Oo. May Facebook ba kayo? Meron. Para yung mamaya kukunin ko para Kukunin natin yung nandun mga- yung mga kwenta. Oo. Ilan naman pala? Sige po. Matagal lang yan pag simula. Nandun na ako. At saka yung pag sa labas simula pa yung buwan. Yung pa paano kaya gagawin nyo? Kaya mangyayari dyan. May saig na. Iyaano nyo na lang. Kahit na may sahig yan, pag hindi tayo obligado sa labas ng tao. Kaya mangyayari dyan, magdidingin tayo iwan yung bubong. Basta kailangan bumili natin tayo ng blue. O yung pang Pantrapal. Oo. Para safe. Yung pang Bagay, kung aalisin ko naman po itong mga gamit. Basta gano'n na lang. Basta sabihin nyo lang sa akin kung ano yung mga kailangan. tatlong tao. Kasi sabi nyo naman, yung sa 100 nandun na yung labor. Sama lang din yung nasa. So wala naman yung sundaan. Tingkong din lang ito. Kasi magkano naman yung tubular, 1.3 siya. 2.2 peraso. Ganyan naman ang mahal dyan, yung 2x4. Kasi ang sa akin naman kung sakaling madindingan lang siya, maibubungan. Kahit na, halimbawa, yung mga bintana hindi pa tapos. Para lang yung, halimbawa, kung kakapusin nga ako. Diba? Kasi kung hindi ko naman maibubuhos lahat, edi yun na lang munang mas kailangan. Kung saan lang magkakasya. Bakal, di ba? Ito, bakal. Bayo ko lang naman gumawa kasi nito eh. Kaya, lang eh. Kumbaga may masilungan lang. Di ba, ginawa ko dun, no? 4 palapag. Na bato. Bakal. Saan dyan? May, ano ba yun? Simba. Mon. Buyit. Boyet. Sino ba yung Mon? Sino kanina yung Mon? O yan, si Kuya Boyet. Uuwi muna para makwenta niya yung mga gagastusin natin. Yung pwede nating yung mga kakakailanganing materyales tsaka yung syempre labor niya para ma-send sa akin. Tapos po i-report ko po sa inyo. Narinig kaya ng yon? Pakita ko po sa inyo. Napakita ko na naman po sa inyo yung bahay namin. Ayan po. At doon sa kabahay. Baka sa bago. Sa bago ka ba? Bago na. Dating sa luma. Sa ito. Ngayon, tapos na nga kaming mag-uusap ni Kuya. Kanina tatay, ngayon kuya. Hindi ko malaman kung ano itatawag ko. Si Kuya Boyet. Kuya Boyet. Wait ba yun, auntie? Boyet nga kanina tawag ko Mon. Sabi ko saan ang galing yung Mon tay? Tapos tatay, tapos kuya. Ayun si kuya na lang siguro, si Kuya Boyet. Yun, narinig nyo naman kung paano yung estimate na kanyang gagawin. At ang sabi niya ay makinig ka habang baka matulala ka. Sabi niya gagastos tayo kahit mga 350,000. Ay. Huwag na eh. Tutuloy ko po ba to? Hindi. Joke lang. Ang sabi niya, makaka-100 daw po ako. Tapos, lahat na po yon pakyaw. Pati labor, materyales, lahat na po yun sa 100.
Kung magkulang man po yung 100 ko, eh napakaliit na lang. Napakaliit naman daw kung ang dadagdag ko. Siguro nasa G's, 20. Hindi ko natanong eh. Pero yun nga raw po, maliit na po yung idadagdag ko. Hoy, kinakausap pa kita. Oo. Maliit naman daw yung dadagdag. So, ang sabi ng Gaily, hindi namin mapapagawa. Pero 'di ba sabi ko sa inyo, kung saan lang abutin yung pera ko. Halimbawa, kasi sabi niya 100 eh. Pati materyales. So, ang gagawin ko lang, halimbawa, puro dingding lang, ibubong lang, wala pa yung sahig. Para lang yung tapos sa susunod, sahig naman, susunod ito naman, tapos wala pang bintana. Yan ang sigurong sasabihin ko na lang kay Kuya Boyet. Para at least nakatayo na. Sabi niya, mabilis naman daw yon. Mabilis naman daw pong paupo nga ako, nak. Mabilis naman daw pong basta nagkaroon na raw ng dingding at bubong. Tuloy-tuloy na po yon. Ayun nga kaso inaano namin yung kapos. Baka kapusin. Yun nga po. Ngayon kung sasahod ako ng wala pang 100, kung ano na lang po yung makakaya ni Kuya Boyet na gawin sa bahay, yun na lang po ang pagagawa natin. Pero siguro sa 100 na yon, makikita nyo na yung tayo nung ating idadagdag na floor o yung magiging kwarto ng dalawa. So, ito mga katsokara, ngayon lang kayo mapapasok sa aming bahay. Ang ilaw po namin ay maliit lamang. Yan. Kaya medyo madilim. Tapos po, ito po ang higaan na gawa ko. Kasi maliit lang yung bahay namin eh, di ba? Yan. Tapos dito po si Riley na kapag tumiklop ang tuhod ay hindi makakatiklop. Kasi ang baba niya, ang baba. Ngayon dito si ate. Dati kasi mataas yan. Nandito siguro yan. Nandyan. So nakakatiklop pa si Riley. Kaso nasabi ni Gaily, masyadong mataas na ano siya kay ate. Baka raw masyadong mainit sa ibubong. Yan lang po ang kisame namin. Tapos po, dito kami natutulog ni Gaily sa baba. As in, sa pinakababa. Dito po napapanik si Riley, si Maddie dyan. Gawa ko lang po yan mag-isa. Ako lang po ang gumawa dyan. Kaya ganyang kasagwa. Ganyan diyan kami natutulog, di ba? Naawa rin ako kay Riley kasi hindi makaayos ng tulog. Tapos yun niya. So pinangarap ko magkaroon ng 3rd floor para doon sila matutulog. Tapos ito pong ating cabinet, ako lang din po gumawa niya, nasira-sira na. Diyan na lang po tayo maglalagay ng hagdan pababa. Siyempre hagdan. Tapos para pagpupapanik sila ate tsaka si Matthew dito pag ganun, di ba? So ito po yung ating yun nga ginawa kong higaan. Ito naman po mga foam natin ay mga brand new. Brand new tsaka tsaka urig. Hindi tayo bumili nung mga mumurahin na madaling masira. So yan, tapos yun nga para lang maka sila Gaily, sila Maddie at si ate na makatulog na maayos, magkaroon ng privacy, magkaroon ng yun nga, sariling tulugan. May sarili naman tulugan, kumbaga sariling kwarto para doon nila magawa yung mga assignments, gano'n, di ba? Tsaka nagdadalaga na kasi mga dala, lalo si ate 17 na. 17. So gusto ko naman na may naka-solo sila. So yun. Sabi nga ni Kuya Boyet ay nasa 100 or higit pa. Medyo malaki-laki. Pero itutuloy ko pa rin kung umabot ng 90 ang ating sahod or kulang 100, tutuloy ko pa rin po yung pagpapagawa. Tapos po iaano ko na lang siya, kung ano lang po yung abutin natin, ganun na lang, itigil na lang muna. Halimbawa wala pang bintana, itakpan mo muna ng ng tawag dito, ng plastic. Kung wala pang sahig, dito muna uli kami matutulog. Kumbaga, kung ano lang po yung abutin ng ating sasahurin sa YouTube. Yun.
Uy. Ang inaalala rin namin, yun nakita nyo naman yung itaas, ang daming gamit. Saan namin ilalagay yun? Kung dito sa baba, punong-puno kami, eh sabi nasa 2 o 3 linggo gagawin. Kasi pinaka matagal daw doon yung pagbabakbak ng mga bubong. So yun, paano kami, saan namin, iniisip namin saan namin lalagay yung mga gamit po namin. So sabi ko sa kanya sa baba muna. Talagang sakripisyo, di ba? Kung ano yung magiging kakahinat na nung pagpapagawa. Tapos ano pa, yung bubong pa inaalala ng gumagawa kasi kapag biglang umulan eh may ibang mga gamit pwedeng mabasa talaga. So bibili ako nung ano pa, yung pinaka parang trapal na sako, yung kulay blue. Oh, yun daw. Pero kasama naman niya sa budget yun. Kasama na sa budget yun. So yun, kailangan talaga isipin kung saan kami matutulog muna. Eh pag naayos naman yan, maganda na yan. Yun nga lang, hindi muna isang direkta kasi hindi pa natin alam kung magkano ang sasahurin natin. Yun nga po pala, sabi nung ni Kuya Boyet, pinakyaw niya yung paggagawa. Kasi sabi ko sa kanya, tinanong ko kung ano ba maganda, Pacquiao ba siya o Pacquiao o Mayweather. Hindi, Pacquiao o Arawan. Eh sabi niya wala namang pinagkaiba daw yon. Tapos eh mas trip niya raw yung Pacquiao. So yun nga, sa 100 lahat na raw yon. Kapusin man ay kulang, konti na lang kung kapusin man. So yan ang aking project na naway maayos matapos ng matiwasay ang ating paggagawang bahay. Hola. Ayun mga kachokoran, ano na to, kinabukasan na po ito nung vlog ko. Bali magdamag ko rin pong pinag-isipan kasi namin ni Gailey, wait lang po, kung ano po ba ang ating magiging desisyon dun sa papaayos natin kwarto ng dalawa. Kasi po kung sa 100,000 100k, sabi niya po okay na, tapos na. Kung magdagdag man daw ako, maliit na raw. Kaya lang ano yung maliit na yon? 20k, 30k, 40, 50, diba? Kumbaga iniisip ko rin. Tapos ang ating pong sasahurin ay wala pang 100k. Kasi according kay Idol Japper, nun sa mga inaano natin na yung revenue, nasa 111,000 ang pesos na sasahurin ko. Ngayon po ima-minus pa yung tax. Ima-minus pa. Hindi po tayo nagbibilang ng sisiw, ha. Tayo po ay nagpaplano lang kung saan magandang ilagay yung ating kikitain. Hindi katulad ng kung gagastos, bibili ako ng ganito, bibili ako ng ganyan, mga magabong gamit na para pansarili lang. Sa atin po mas maganda yung pinaplano na kagad natin kung saan natin ilalagay yung pera, kung saan magandang ilagay yung ating kikitain. Para at least, diba, nakikita nyo, nakikita natin lahat. So yun, yun nga, nasaan ba ako? Hindi natin alam kung gaano kaliit yung sinasabi niyang na magdadagdag ka, maliit na lang. Libo rin niya, syempre. Ngayon po, yun nga, minus tax, malamang wala pang 100,000 yung ating sasahurin. Tapos po, naisip namin, meron syempre mga gastusin pa natin. Halimbawa, yung dalawa ko pong prangkisa ay renewal po ngayong taon na ito, January and February. Tapos po yung renewal din ng ating motor pang pasada. So ima-minus ko yan. Graduation din po ni ate, so ima-minus po yan. Tapos syempre yung mga gastusin po natin na hindi ko naman po lahat na ipapasok doon, na
na ilalagay doon sa ating pagpapagawa. So, sabi ko, hindi talaga aabot ng 100. Kinausap ko naman po yung foreman na gagawa. Sabi niya, ang sabi ko naman sa kanya, kung ano lang po yung abuti ng ating gagawin. Kaya inisip ko kung ipapakyaw or iaarawan natin. Para at least, kung arawan kasi, tapos kami ang bibili ng materyales, kami ang magbabayad, malalaman ko, ay, kapos na, hindi na pwede, ayaw na. Tama na muna yan. O, stop muna. Kasi ganun ang plano natin eh. Kung saan lang kamutin yung pera natin. Para at least, malalaman natin kung hindi na nga kaya, i-stop muna. Parang si Kapanalig, di ba? Paunti-unti siya. So, yun ang binabala ko, na kausapin yung foreman kung ano na lang, i-arawan na lamang siya. So sa arawan naman, kasi siyempre sa arawan ang alam ko kasama ang pagkain, ang merienda, yan, mga gastusin sa kapag arawan natin ang trabahador. So yun, kapag napag-decisionan po namin, ganoon na lang po ang ating gagawin. Pero ang sa akin, talagang gusto ko po matuloy yan. Gusto ko po maayos po natin yung ating kwarto ng dalawa, yung ating third floor. So yun mga kachokaran, sa ngayon po ay sa mga oras na ito, tayo po ay nag-iisip pa rin. Si ate pala kitang-kita. si ato na ay naman ay gumagawa ng na project. So yun, sa ngayon po, sa mga oras na ito, tayo po ay pinag-iisipin pa hanggat hindi dumadating naman yung yung ating sasahurin ay mananatiling plano pa lamang po ito. So yun nga, gusto ko lang ma-report din sa inyo na yun ang ng foreman nang nag-estimate, pero magaling daw po talaga yung gumagawang yun, dahil yun ang gumawa sa aking hipag, sa bahay ng aking hipag, ng biyanan ko. So yun nga, anuin muna natin, planuhin pang mabuti, paplanuhin ko pang mabuti, pero itutuloy po natin yan. Sa ngayon po, at least nalaman ko po na ganun palang magagastos. Kala ko sa mura lang. Nung tinignan niya kasi yung yung lugar, ganun daw ang magagastos. So syempre kailangan i-consider din natin yung kahit konting panggastos dito sa bahay, panggastos sa pangangailangan natin. Hindi natin pwedeng ibuhos lahat, di ba? So yun, sana naman matupad natin pa rin yung ating plano. Yun lang mga kachokaran, gusto ko lang naman talaga mag-report sa inyo. Yun din, at maraming salamat sa inyong pakikinig at nakaabot kayo hanggang sa dulo ng ating video. Yan, maraming salamat po, at sana safe tayong lahat, samang po tayo naroroon, at naway lagi tayong pagpalain ng ating Panginoon Diyos, at sana lumaki uli ang aking views. Sabi ko naman sa inyo, pag ako araw-araw mag-upload ako, pero humihina po ang ating views. Pero okay lang po yan. Maaaring may iba kasing challenger ngayon na napapanood natin. So maraming salamat pa rin po sa ating mga subscriber at ating mga kachokaras na patuloy na nakakapit sa atin dyan. Maraming salamat po sa Planet Sower, sa ating kapanalig, sa ating kachokarans, sa mga OFW, sa ating mga silent viewers, at sa lahat po ng tumutulong sa atin at nagbibigay ng tulong at palaging nanonood sa atin. Maraming salamat po. So yun, i-update ko pa rin po kayo sa mga susunod na araw sa ating mga planong ginagawa. Hanggang sa muli natin pagsasama-sama. Tara! Tara! Love you!